Ang atake ng demonyo, merong ordinary and extraordinary demonic attack. Ano ba yung ordinary? Ordinary activity of demons is subtle and occurs within our thought life. Una, deception. Pangalawa, accusation. Pangatlo, doubt. Pang-apat, enticement. And then, provocation. Deception, daming nadala na kahit sa mga kulto ngayon at kahit sa iba't ibang sekta. Dahil ang akala nila, itong iniwanan nila na simbahang Katoliko ay hindi tunay. Pero ang di nila napansin, unang Juan 2:18-19, sila'y natangay sa ibang pananampalataya na. Accusation. Ay di po ba napansin niyo lahat ng mga sikta na hiwalay sa pananampalatayang Katoliko, ang simbahang Katoliko ang pinagtutulungan. Accusation. Mula sa Santo Papa, down sa mga kaanib, pero di ninyo makita mga kapatid at marinig na may mga tumutulig sa nagtatag ng simbahang Katoliko. Accusation. Meron akong kinakatikais na more than 5 years na nagsimba daw siya pero di siya nangumunyon. Bakit di siya nangumunyon? Dahil sabi niya, matagal na kasi ako Brad na walang kumpisal. At di ako mangungumpisal Brad. Dahil para sa akin, ba't kailangan ko pa mangungumpisal na pagkatapos kong mangungumpisal, magkasala rin naman ako. E di sinagot ko siya, huwag ka na lang kakain. Dahil pag kakain ka, pagkatapos niyan, gugutomin ka rin. Huwag ka na lang maligo. Dahil kung maligo ka, pagkatapos, madumihan ka rin. Kung madumihan ka at gugutomin ka, mas lalo kang kakain. Di ba? Kung magkasala ka, mas lalo ka na yayakap sa sakramento. So, yung isipan na yan na di na lang ako mangungumpisal dahil magkakasala pa ako, yun ay pwedeng accusation. Doubt. Kaya dami na din ang umihiwalay sa simbahang Katoliko. At hindi lang accusation, may mag-asawa, bago lang napaulat, no? Grabe, mag-asawa, aktibo sa simbahan, leminister, babae at lalaki. Anong nangyari? Silang dalawa nagpakamatay, maliit pa ang kanilang mga anak. Bakit? Merong enticement. I-entice ka ng demonyo. I-provoke ka ng demonyo. Yon ang tinatawag na ordinary demonic attack. Kaya, ninanyayahan ko ang ating mga kapatid na isalin nyo sa panalangin ang lahat ng mga exorcist, deliverance ministers. Di basta-basta po mga kapatid. Dahil sa mga nagme-message kasi kay Dr. Ditching, gusto kaming magiging deliverance minister, gusto kaming magiging kabahagi sa ministry. Kaya ang sagot namin, willing ba kayong mag-suffer sa ngalan ng simbahan? Sabi ni Father Jose Francisco Siquia, kahit exorcist nga, makaramdam nitong tinatawag na diabolical psychic attacks. These psychic attacks ay tatama kahit sa appointed exorcist. Sa mga deliverance ministers pa kaya, ano yan? Bodily pains, para kang binugbog, stomach aches, headaches. Iba't ibang mga diabolical. Ito pa, lalo na sa bago pa, yung difficulty in breathing, naramdaman ko yan. Yung coldness in the body, naramdaman ko yan, nadaanan ko yan. Kaya, hindi sapat mga kapatid na meron ka lang aklat ni Father Siquia at pwede ka nang mag-deliverance. Kailangan talaga na i-develop natin yung relasyon natin sa Diyos. At kailangan talaga na ma-develop natin
yung kabanalan. Yun talaga ang kailangan. So, ang extraordinary demonic attacks, of course, alam niya, oppression, obsession, mayroong infestation, at the highest is the demonic possession. At sa demonic possession, may iba't ibang types of demonic possession. Ano ba yung iba't ibang types? Mayroong tinatawag na occasional type of demonic possession. Occasional lang yon. Pagkatapos dinideliverance, di na yon babalik. Bakit? Dahil occasional. Pero may tinatawag na indwelling type of demonic possession. Ang indwelling type of demonic possession, kadalasan, hindi kami aalis. Amin siya. Kaya, napansin nyo ba mga kapatid, na ang sinabi sa Marcos Kapitulo 16-17, sa aking pangalan magpapaalaya sila ng demonyo. Sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Pero di sinabi diyan, sa aking pangalan magpapalaya sila sa lahat ng uri ng hierarchy ng demonyo. Hindi sinabi diyan. Kaya doon napapasok ang tinatawag na solemn exorcism. Para sa mga indwelling type of demonic possession, sonambulistic type of demonic possession, epileptic type of demonic possession, dormant type of demonic possession. Nangangailangan na yan. Para bang cancer, di ka na pwede magkuha pa ng ordinaryo lang na doktor. Dapat sa espesyalista ka na. At hindi mahalaga yung pagpalayas ng demonyo sa katawan ng tao. Ang mahalaga ay ang tao ba'y nadala patungong kabanalan. Kaya may role of life. Ano yan? Regular confession. Attend Mass regularly and receive Holy Communion. Renunciation of all occult involvements. Sinful lifestyles, vices. Anong ibig sabihin na i-renounce? Yung mga occult, no? Dapat sunugin. Yung mga sinful lifestyle, paninagarilyo, paglalasing, sugal. Dahil kailangan talaga na makatikay sila. Kung naramdaman ninyo na inaatake kayo habang buhay pa, ano kaya ang mangyari lalo na pag ang ating kaluluwa ay umalis na sa katawang ito. Kailangan talaga ikatikay sila. Mga vices, dapat iwanan yan. Offer holy masses for the protection and deliverance of the whole family. Bakit? Dahil may kaso na dinala sa office noon na habang dinideliverance yung ikakasal na, ang lola ay na heart attack doon sa kanilang bahay. Na-retaliate. Fasting. Kailangan talaga ang fasting para sa self-discipline. Pray the rosary every day with the whole family. Pray the consecration prayer to the Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary. Pray in Novena prayer to the Blessed Virgin Mary for the protection and deliverance and healing. Pray to Saint Michael and the prayer for protection. Hindi ito parang nag-aalis lang ng, naghuhugas ng dumi sa sasakyan. Dapat talaga maturuan ano ang mga opening sa kanilang buhay na dapat talagang isarado. At gagamitin yung mga sacramentals. Holy water, exorcise holy oil, exorcise salt, blessed candles, Saint Benedict medal. Yon ang mga sacramentals, mga kapatid. Sa mga magulang para pag-empower, di po ba sa Christmas, tapos ipinanganak ang ating Panginoong Hesus, ano nangyari? Pinadala ng nanganganib ang buhay sa ating Panginoong Hesus. Anong nangyari? Pinadala ng Diyos ang anghel saan?
Doon ba kay Santa Maria? Doon ba sa incarnate Son of God? Hindi. Doon kay Jose, the lowest of all. Bakit? Dahil iyon ang istruktura ng family. Dapat irespeto ang istruktura ng family at alam ng demonyo na ang ama ay may tinatawag na spiritual authority to defend the members of his family. Kaya napansin niyo, kadalasan ama ang unang tinitira ng mga demonyo. Sino ang naninigarilyo? Kadalasan ama. Sinong mamabae? Ama. Sino yung sugarol, lasinggero, hindi nagsisimba? Ama. Bakit? Ama. Karabihan. Dahil alam ng demonyo ang authority sa pagdepensa ng kanyang pamilya, kaya iniuna yung depensa mismo. Pero sa mga nagsubaybay natin ngayon, di pa huli mga kapatid, kailangan na kung ang modelo natin ay ang Holy Family, magbuo din tayo ng banal na pamilya sa loob ng ating tahanan. Para sa mga magulang, ito, no, dapat nating ang personal spiritual warfare, ito, use the following prayers. When you believe an evil spirit is harassing you, tempting you gravely, making you feel fear, and letting itself be felt, giving you pain or sickness, causing bad thought in your mind, attacking you in sleep. Oo. Gamitin ninyo ang prayer ng simbahan. And they can also be used for places when you sense their presence. O yun. Be prepared as much as possible. Be in the state of grace. Have holy water, scapular, and wear a St. Benedict's medal. These items must be used with faith. Hindi ito anting-anting. Kailangan gamitin natin according to the intentions of the church. Ito pa, reminders. Pray all prayers with the heart. Hindi lang sa bibig. Do not be afraid. Kilalanin mo kung saan ka nagiging kabahagi. The evil spirits are afraid of Catholics who know their identity as children of God. Remember that, mga kapatid. Before praying the prayers, place yourself in God's presence and sense His nearness. So, ano ang unang gawin para sa pag-prayer? Una, ito, Jesus crucified, cover me, my family, relatives and friends, and all our possessions with your precious blood. 3 bisis yan, mga kapatid. Punta tayo sa pangalawa. Ano yung pangalawa? Yung tinatawag na prayer for armor. Ano yung prayer for armor? I put on God's armor to resist the devil's tactics. I stand my ground with truth buckled around my waist, and integrity for a breastplate. I carry the shield of faith to put out the burning arrows of the evil one, and I accept the salvation from God to be my helmet, and receive the word of God from the Holy Spirit to use as a sword. Yon ang pangalawang step, mga kapatid. Punta tayo sa pangatlo. Ito ang pangatlo, mga kapatid. Ano to? Prayer for deliverance. Yun na. In the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous power as God and through His most powerful and salvific name, I rebuke. Ito ang tinatawag na may command ka talaga under sa authority mo. Pero kung hindi under sa authority mo, para sigurado, supplicatory prayer. Ito ang ulit-ulitin, ipanalangin ninyo yan
huwag kayong matakot kahit ano pa yung sigaw ng demonyo sa katawan. Ito ang karugtong pala sa almost Holy Spirit, enter into the empty spaces left by these spirits and please fill yung pangalan. Nasa aklat yan. Yung iba, wala yan sa aklat ni Father Sikia. During the retaliation, kung mapansin ninyo na may retaliation, ano ang dapat gawin? Ito, yung command ng deliverance prayer na all evil spirits, palitan mong spirits of retaliation with all accompanying spirits. Yun lang. Depart right now from my life and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus Christ and never return. At pwedeng personal prayer sa angel mo, pang-apat na step sa deliverance, at pang-lima, cleansing prayer. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now, purify us and wash us clean with the blood of Jesus from the top of our heads down to the very soles of our feet. Itong bahaging ito, di na ilagay, itong purify us and wash us clean with the blood of Jesus from the top of our heads down to the very soles of our feet. 3 bisis ito ulitin. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus from the top of our heads down to the very soles of our feet. So 3 bisis. Pagkatapos, ituloy. Let this blood penetrate the very marrow of our bones to cleanse us from any entanglement from whatever evil spirits we have come in contact with during the course of our intercession. No? So, huwag niyong kalimutan yan, ha? 3 bisis yan. Ipanalangin at ulit-ulitin. Pang-anim na step ay prayer of thanksgiving. Ano yung prayer of thanksgiving? Nasa kay Father Sikia, yung Tedium. Pwedeng gamitin ninyo yung Tedium. You are God, we praise you. You are the Lord, we acclaim you. You are the eternal Father, all creations worships you. To you, all angels, all the powers of heaven, cherubim and seraphim, sing the endless praise. Holy, holy, holy Lord, God of power and might, heaven and earth are full of your glory. The glorious company of the apostles praise you. The noble fellowship of the yan. Pwede natin gamitin. So mga kapatid, huwag niyong kalimutan, ang Holy Family, under attack sila. Nang nanganganib ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo, ang anghel ay ipinadala ng Diyos doon kay San Jose. Bakit kay San Jose? Dahil ang Ama, by virtue of the sacrament of matrimony, malaking authority to protect the members of family. Mga kapatid, dapat maprotektahan natin ang ating pamilya sa anuman na mga kalaban natin na nasa paligid. Pero bawat isa sa atin protected if we are in the proper faith, proper disposition of morality, and a state of grace. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.